Magandang tanghali sa ating lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ay ang uri ng komunikasyon. Alam niyo bang may dalawang uri ang komunikasyon? Ito ay ang verbal na komunikasyon at di-verbal na komunikasyon. Ngayon ay magtungo tayo sa verbal na komunikasyon. Ginagamit ang makabuluhang tunog sa pagsasalita o tumutukoy sa pagpaparating ng ideya o mensahe gamit ang salitang nagre-representa sa mga kaisipan. Halimbawa, gising na, tanghali na, baka mahuli ka sa klase. O di kaya aalis na ako, mag-ingat ka, umuwi ka agad. Ito ay halimbawa ng verbal na komunikasyon sapagkat ito'y tumutukoy sa pagpaparating ng ideya o mensahe gamit ang salitang nagre-representa sa mga kaisipan. Alam niyo bang may dalawang uri ang verbal na komunikasyon? Ito ay ang denotatibo at konotatibo. Denotatibo ay ang sentral o pangunahing kahulugan ng isang salita. Halimbawa, simbahan, isang gusali na itinayo upang doon magsimba ang tao. Tao, nilikha ng Diyos, binigyan ng buhay, kaluluwa at isip. Ang simbahan at tao ay ang halimbawa ng denotatibo at ito'y makikita sa isang diksyonaryo. Konotatibo, maaaring magtaglay ng mga pagpahiwatig o emosyon o pansalubing proseso sa ng pagpapahiwatig ng karagdagan o kahulugang literal. Ang pangkahulugang konotatibo ay maaaring mag-iba-iba ayon sa saloobin, karanasan at sitwasyon ng isang tao. Halimbawa, bundok, mataas, marumi, madawag, masukal, naggugubat at iba pa. Puti, kalinisan, perde, malaswa o kabastusan, pula, maalab, nag-aapoy, apoy, kalit, pag-ibig, dilaw, pagsiselos, pagdududa at iba pa. Ito ay halimbawa ng konotatibo sapagkat ito'y nagpapahiwatig ng emosyon o pansaluubin, ngunit maaaring mag-iba-iba ayon sa saloobin, karanasan at sitwasyon ng isang tao. Ngayon, magtungo tayo sa di-verbal na komunikasyon. Ito ay ang pagpapalitan ng mensahe o pakikipagtalastasan, daluyan o channel ay hindi lahat lamang ng sinasalitang tunog, kundi kasama ang kilos ng katawan at ang tinig na inaangkop sa mensahe. Halimbawa, kumpas ng kamay, galaw ng braso, taas ng kilay, iba-ibang uri ng pagtingin at iba pa. Ito ay ang di-verbal na komunikasyon sapagkat hindi lamang pakikipagtalastasan ang ating ginagawa bagkos ay kasama rito ay ang kilos ng ating katawan. Alam niyo bang may iba't ibang uri ang di-verbal na komunikasyon? At ito ay ang galaw ng katawan or kinesics, pag-aaral ng kilos at galaw ng katawan. May kahulugan ang paggalaw ng iba't ibang bahagi ng ating katawan. A. Ekspresyon ng mukha o nagpapakita ng emosyon. Halimbawa, masaya kung siya ay nakangiti, malungkot kung umiiyak. Ito ay ekspresyon ng mukha o nagpapakita ng emosyon. B. Galaw ng mata, nagpapakita ng katapatan ng isang tao, nag-iiba ang mensaheng ipinapahayag patay sa tagal or direksyon at kalidad ng kilos ng mata. Halimbawa na lamang dito kapag ang tao ay nagsisinungaling, alam natin nag-iiba ang kalidad o kilos ng kanyang mata sapagkat hindi siya makatutok ng maayos sa kanyang kausap dahil siya ay nagsisinungaling. Sunod ay ang kumpas o galaw ng kamay ay maaaring bagay at kapamaraan ng magagawa. A. Regulative o kumpas ng isang pulis o kumpas ng isang guro. O di kaya regulatory sapagkat ito ay isang pang-professional. Or B. Descriptive na maaaring naglalarawan sa isang bagay. Halimbawa, laki, haba, layo, taas at hugis ng isang bagay. C. Empathic o kumpas na nagpapahiwatig ng damdamin. Halimbawa, pagpalakpak o pagtaas ng kamay. Dito pa lamang ay alam natin ito'y maliit na bagay, ngunit nagpapahiwatig ng pagmamahal sa ating kapwa. At ang huli ay ang tindig o postura. Tindig pa lamang ng isang tao ay nakapagbibigay na ng hinuna kung anong klaseng tao ang iyong kaharap o kausap. Sapagkat nakikita natin sa kanyang anyo or physical na anyo, tindig pa lamang ng isang tao ay alam natin kung anong klaseng tao siya. Magtungo naman tayo sa oras or chronomics. Technical o scientificong oras, ginagamit lamang ito sa laboratorio, kaunti lamang ang kaugnayan nito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ang technical na o scientificong oras ay hindi natin masyado nagagamit sa pang-araw-araw natin na pamumuhay sapagkat makikita lamang ito sa loob ng laboratorio. Halimbawa na lamang ng X-ray na makikita sa loob ng isang laboratorio at ginagamit lamang ito sa may mga karamdaman o di kaya may sakit. Sunod ay ang formal na oras.
Tumutukoy kung paano binibigyan ng kahulugan ang kultura at kung paano ito itinuturo. Halimbawa sa kultura ng ating oras, hinahati ito sa segundo, minuto, oras, araw, linggo, buwan at taon sa eskwelahan. Alam nyo ba na ang gamit natin ngayon ay ang formal na oras sapagkat ginagamit natin ito sa pang-araw-araw natin na pamumuhay at meron tayong sinusunod na segundo, minuto, oras, araw, linggo, buwan at taon sa kalendaryo. Sumunod ay ang informal na oras, medyo maluwag sapagkat hindi eksakto. Halimbawa, magpakailanman agad-agad sa madaling panahon at ngayon din. Ang informal na oras ay hindi na sa maayos na kalagayan sapagkat wala siyang prosesong sinusunod. At ang huli ay ang seksonal na oras, tumutukoy sa kahalagahan ng pagtatakda ng oras sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Sunod ay ang pandama o panghawak or haptics. Ito ay isa sa pinakaprimitadong anyo ng komunikasyon ay nagpapahiwatig ng positibong emosyon. Nangyayari ito sa mga taong malapit sa isa't isa, kaya ng mga magkakaibigan or magkakapalagayang loob. Halimbawa, pagyakap, haplos, pisil, tapik, batok, haplos, hipo at iba pa. Alam niyo namang familiar na kayo sa salitang pandama o panghawak sapagkat ginagawa natin ito sa pang-araw-araw natin ng pamumuhay, hindi lamang sa ating mahal sa buhay kundi maging sa ating kaibigan. Sunod ay ang paralanguage na tumutukoy sa paraan ng pagbigkas ng isang salita. Pagbibigay din sa mga salita, halimbawa, bilis ng pagbigkas or paghinto sa loob ng pangungusap, lakas ng boses, kasama rin sa bahaging ito ang pagsutsot, buntong hininga, ungol at paghinto. Ang paralanguage ay ginagamit natin ito sa pakikipagtalastasan or pakikipagtransaksyon sa iba't ibang tao. Katahimikan or di kaya hindi pag-imik. May mahalagang tungkulin din ginagampanan ang di pag-imik. Katahimikan, pagbibigay ng oras o pagkakataon sa tagapagsalita na makapag-isip at bumuo at mag-organisa ng kaniyang sasabihin. Hindi lamang yan sapagkat sandata rin ang katahimikan, tugon sa pagkabalisa o pagkainip, pagkamahiyain o pagkamakatakutin. Sunod ay ang kapaligiran, ang pagdarausan ng lugar o gagamitin sa anumang pulong or kompresensya o seminar at iba pa ay tumutukoy sa uri ng kapaligiran, formal, di formal, kaayusan ng lugar. Halimbawa dito ay ang gymnasium, auditorium, school at iba pa, na anumang klaseng pagdarausan o lugar na gagamitin sa anumang pulong or kompresensya o di kaya seminar. Ito ay matatawag nating kapaligiran. Sunod ay ang simbolo or iconics, mga simbolo sa paligid na may malinaw na mensahe. Alam niyo naman na familiar na kayo sa salitang simbolo or sign sapagkat makikita natin ito sa mga kalsada. Halimbawa na lamang sa palikuran, bawal manigarilyo at iba pa. Ito ay nagpapahiwatig ng hindi dapat natin ito gawin sapagkat makakaiwas ito sa kapahamakan. Sunod ay ang kulay or colorics, nagpapahiwatig ng damdamin o oryentasyon. Halimbawa, kulay asul at pula sa bandila ng Pilipinas. Alam naman natin na ang bandila ng Pilipinas ay may kulay asul at pula. At ang asul ay nagpapahiwatig ng kapayapaan at ang pula ay digmaan. So, hindi lamang ito kulay sapagkat meron itong pinapahiwatig na isang salita. Sunod ay ang bagay or objective, tumutukoy sa paggamit ng mga bagay sa pakikipagtalastasan, kabilang rito ang mga elektronikong equipment. So, sa panahon natin ngayon ay masyado ng high-tech, so kaya na natin makipagtransaksyon sa mga mahal natin sa buhay na nasa malalayo gamit ang teknolohiya or gadget or equipment. Pagpalang gabi sa ating lahat, ako nga pala ang tagapag-ulat sa modelo ng komunikasyon. Ano nga ba ang modelo ng komunikasyon? Ang modelo ng komunikasyon ay ang mga diagram o representasyon na naglalahad sa iba't ibang teorya hinggil sa pag-aaral ng komunikasyon. Inilalahad ng mga ito ang komunikasyon sa isang visual na paraan o paglalarawan. Ginagamit ang mga ito upang higit na mapaliwanag at mabigyang linaw ang mga elemento at proseso ng komunikasyon. Una ay ang modelo ni David Berlo noong 1960.
Ang modelo ni David Berlo ay tinatawag niyang SMCR model o Source, Message, Channel at Receiver. Ang source ay ang nakapaloob sa source ay ang kakayahang makapagsalita, pag-uugali, kaalaman, sistema at kultura. Sa mensahe naman, nakapaloob sa mensahe ay kung ano ang sasabihin mo at ano ang mga elementong dapat sasabihin mo at paano mo ito titingnan, paano mo bibigyang pansin, o ano yung struktura at koda. Sa channel, ito ay tungkol sa iba't ibang senses, ang sense of hearing, seeing, touching, smelling at tasting. Sa receiver naman, pareho lang sa pinanggagalingan ng tagasalita o ng source. Halimbawa rito ay, ang isang guro, kung ano ang kanyang tinuturo o binabahagi ay siya rin matututunan ng nakikinig o tagatanggap na tinatawag na receiver. Sunod naman ay ang modelo ni Shannon at Weaver na tinatawag nilang transmission model o pinapahiwatig nila sa modelong ito na ang bisa ng komunikasyon ay nakasalalay sa wastong kalkulasyon. So, nakapaloob sa transmission model ay ang information source, transmitter, noise, receiver at destination. Ang information source ay ang nagsasalita o ang pinanggagalingan ng impormasyon. Transmitter ay ang ginagamit na bibig. At bago matanggap ng receiver ay makakaranas muna siya ng noise o distraction. Halimbawa, ngayon ginagawa ko itong pagtalakay, may mga ingay na naririnig na nagsasanhi ng distraction. Ang destinasyon naman ay ang nakikinig, bumabasa at nag-i-interpret ng anumang uri, nararanasan mo ito habang ikaw ay nagsasalita. Sunod ay ang modelo ni Wilbur Scrum. Ayon kay Scrum, ang mensahe ng komunikasyon ay mas maiintindihan kung ang tagapagpadala at tumatanggap ng mensahe ay may parehong karanasan o kasanayan. Tinatawag niya itong two-way process dahil ang encoder ay maaaring maging decoder at ang decoder ay maaaring maging encoder. Sunod ay ang modelo ni George Herbert Mead na tinatawag na symbolic interactionist na nagsasabing ang lawak ng pag-alam ay lawak ng pagbibigay ngalan. Ang karunungan ay abilidad na bigyan ng label ngalan ang mga bagay na ating naiengkwentro o nakikita. Sunod, ang modelo ni Charles Osgood na tinatawag na meditational theory and meaning na nagpapaliwanag hinggil sa kahulugan ng anumang impormasyon na maaaring tukuyin sa pamamagitan ng tatlong dimensyon, ang ebaluasyon, lakas, gawain. Ang ebaluasyon kung ito ay makabubuti o makasasama. Lakas kung gaano ito kalakas, gawain kung gaano ito kabilis. Sunod ay ang modelo ni Harold Laswell. Sinasabi ng modelo ni Laswell na ang isang proseso ng komunikasyon ay may papaliwanag ng mabuti sa pamamagitan ng mga tanong na who, says what, in which channel, to whom, with what effect. Halimbawa rito ay ibinalita ng GMA na magkakaroon ng isang bagyo na maaaring makapagsanhi ng malakas na pag-ulan. Sa tanong na who,
o sino ang nagsasalita ay ang mga reporter na taga-GMA. Ano ang sinasabi? Ibinabalita nila na magkakaroon ng isang bagyo. In which channel? Ito ay ang ginamit nila na channel na GMA. Tuwong para kanino? Para sa mga taong maaaring maapektuhan ng bagyo. With what effect? At ano ang epekto ng mga ito sa nakikinig? Maaaring ang epekto nito sa mga nakikinig ay makakapaghanda sila sakaling magkaroon ng isang bagyo. Panghuli ay ang modelo ni Aristotle. Ito ay nagpapakita ng linear na katangian, sapagkat ang modelo ni Aristotle ay nilalaman lamang ng speaker, mensahe at audience. Halimbawa rito ay ang isang guro, kapag nagtuturo siya ang tinatawag na speaker at ang mensahe na kanyang sinasabi ay ang mga talakayan na kanyang ibinabahagi sa mga estudyante na tinatawag na audience. So, tatalakay naman natin ang mga konsiderasyon sa mabisang komunikasyon. Speaking by Delhaims. Si Delhaims ay nagbigay ng ilang mungkahi kung paano dapat isaayos ang paggamit ng wika ayon sa kanya. Kailangan isaalang-alang ang mabisa ang komunikasyon. Ginagamit ang acronym na speaking na tinatalakay sa mga sumusunod. Una, setting. Saan nagaganap ang komunikasyon? Sa pagkikipagkomunikasyon, ang pook o lugar saan naganap ang usapan ay dapat isaalang-alang. Ang paraan ng pagpapahayag ng mga salitang ginagamit, ang tono at tunog ng pagsasalita ay nag-iiba ayon sa lokasyon na pinangyarihan ng salita. So, ang setting po, ito po yung kung saan nagaganap ang mga pangyayari. Participant. Sino ang mga kalahok sa komunikasyon? Dito, isinasaalang-alang ang mga taong kasangkot sa komunikasyon. Ang pag-uugali, katauhan, damdamin, maging ang estado sa buhay, katungkulan, hanapbuhay, gulang, kasarian, paniniwala at filosofiya sa buhay ay nakakaimpluwensya sa daloy at paraan ng pagpapahayag ng nagsasalita at ng kanyang kinakausap. Kaya ang participant po, ito po yung mga kasangkot sa mga pangyayari. Sila po yung mga tauhan. Sunod naman ay end. Ano ang pakay o layunin ng komunikasyon? Halimbawa dito ay may isang tao at nagtanong sa iyo kung ano ang inyong tunguhin o pakay ba. Kung pakay niya bang makipagkaibigan o anuman. Act sequence. Paano tumatakbo ang usapan? Ito ang tumutukoy sa pagkakaugnay ng usapang nagaganap sa uri ng pangyayari. Case. Ano ang tono ng usapan? Formal ba o di formal? Kailangan isaalang-alang ang formalidad na usapan. Instrumentalities. Ano ang ginagamit na channel? Pasalita ba o pasulat? Ang medium ang humuhubog at naglilimita sa isang mensahe. Kung mabisang may salang-alang ito. Kung gayon, magiging kontrolado natin ang hugis at lawak ng limitasyon ng mensahe sa komunikasyon.
Ang instrumento po ay ginagamit nito ang pasulat o pasalita. Halimbawa dito ang mga liham kung saan ginagamit para may pahayag ang kanyang tunguhin sa isang tao gamit ang pasulat. Genre. Anong diskurso ang ginagamit? Ang component na ito, sinasaalang-alang ang layunin ng participant. Kung ang nais niya ay ang magkwento ng isang pangyayari o mga pangyayaring pasalaysay ng pahayag. So, ang genre po, ito po ay isang tunguhin ng isang tao. Kung anong patutunguhan ng pag-uusapan. Kung ano ang tono ng pinag-uusapan. Kung ito pa ay pasalaysay or papahayag. Norms. Ano ang paksa ng usapan? Malagang maisalang-alang din ng isang tao ng paksa ng usapan. Halimbawa, maring hindi mo igigiit ang iyong katuwiran kung batid mong limitado lamang ang malalaman mo sa paksa ng isang pagkatalo. Makabubuti na ring tikom tatalakay na ay walang ka namang nalalaman sa kasang tinalakay, mga paksaring eksklusibo. Ang norms, ito po yung paksang iyong pinag-usapan. Yun lamang po, maraming salamat.